Ilang taon na ang nakalilipas, dumating ang mga alien sa Earth sa pamamagitan ng asteroid, at sinakop nito ang halos buong Europe. Dahil dito, gumawa ang mga tao ng exoskeleton para sa mga sundalo, upang magawang labanan ang bantang ito. Sa kasalukuyan, ipinakilala sa atin si Major William Cage, isang media relations officer na dumating sakay ng chopper para tanggapin ang kanyang sunod na misyon mula sa general. Sinubukan nilang pag-isahin ang puwersa ng Estados Unidos at Europe upang talunin ang mga alien na tinatawag nilang mga mimic, at nais din ng general na i-record ni Cage ang mangyayaring digmaan. Gayunpaman, tumanggi si Cage at sinabing wala siyang karanasan sa pakikipaglaban, ngunit binalaan siya ng general na ito ay isang utos na dapat niyang sundin dahil ito ay nagmula sa mga nakatataas. While it is an honor, General, I'm afraid I'm gonna have to decline. You are now under my command. Sinubukan ni Cage na i-blackmail ang general, at mukhang gumana naman ito. Ngunit sa sandaling naglakad siya palabas ng opisina. Arrest this man. Inutos ng general ang agarang pag-aresto para kay Cage. Tumakbo siya na parang duwag ngunit kinuryente siya at dinala sa isang warship. Nagising siya sa isang tambak ng mga bagahe at sinalubong ni Master Sergeant Farrell. Sinubukan ni Cage na ipaliwanag ang kanyang ranggo at nagdemand ng isang phone call. Nang marinig ito, pumayag si Farrell na dalhin siya, ngunit napagtanto ni Cage na ito ay isa lang kasinungalingan. Naglabas ang Master Sergeant ng isang paperwork na nagsasabing si Cage ay isang deserter, at gagawin ang lahat para lang makaalis sa tungkulin sa combat duty. Hindi nagtagal, dinala siya sa kanyang bagong unit na tinatawag na J-Squad. Pagdating doon, nabisto ng Master Sergeant ang kanilang ginagawang pagsugal at pinakain sa buong squad ang kanilang mga baraha. What is my definitive position? Sinabi niya sa squad na si Cage ay isang deserter at nakatitiyak siyang tatakas siya. Ginawa niyang responsable ang squad para sa kanyang pag-uugali, na labis na ikinadismaya ng lahat. You're not in uniform. Kalaunan, isinuot na ni Cage ang kanyang exosuit kasama ang kanyang teammate, ngunit wala siyang ideya kung paano ito paganahin. Nasaksihan din niya ang mga kakaibang pag-uugali ng kanyang mga kasamahan, na mas lalo siyang ginawang hindi komportable. Sinubukang umatras ni Cage at sinabi na maaari niyang masaktan ng isang tao dahil sa kanyang kawalan ng karanasan, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang teammate na hindi niya ito magagawa kung naka-on ang safety. Where is the safety? Exactly. Hindi nagtagal, nagmarcha sila papunta sa mga transport plane, ngunit sinubukan muling tumakas ni Cage sa aircraft. Nang makasakay, sinubukan ni Cage na alisin ang safety ng kanyang baril, ngunit nabigo siyang gawin ito. Nang nasa beachfront na sila, bumukas ang sahig at naghanda na ang mga sundalo para sa drop-off. Ngunit bago pa matapos ang sergeant sa pagsasalita, inatake ang kanilang aircraft ng mga kalaban. Ang bawat sundalo ay nagsimulang tumalon palabas, ngunit pare-pareho